Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa harapan at tayo po ay mag-umpisa sa ating worship. Inanyahan ko po tayo po ay tumayo at buksan nating Biblia sa Levitico 3. Ay, At ako po ang mga unang magbabasa at kayo po ang sasagot. At sa huling verse po ay sabay-sabay nating basahin. Sabi po sa kanyang salita, verse 1, kung ang iaalay na handog pangkapayapaan ay isang baka, maging babae o lalaki man, kailangan ito'y walang kapintasan. Sa handog na ito, kukuha ang pari na parteng susunugin para kay Yahweh. Kukunin niya ang tabang nakabalot sa laman loob at lahat ng taba nito. Ang lahat ng ito ay ilalagay sa altar at susunugin ng mga pari bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Kung tupa ang handog ng isang tao, ito'y dadalhin niya sa harapan ko. Kukunin niya ang lahat ng taba, pati ang nasa buntot hanggang sa gulugod at ang bumabalot sa mga lamang loob. Ang lahat ng ito'y ibibigay niya sa pari upang sunugin sa altar bilang pagkaing handog kay Yahweh. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa harap ng toldang tipanan. Ibubuhos ng mga pari ang dugo nito sa paligid ng altar. Ang dalawang bato at ang tabang bumabalot dito, ang taba sa ibabaw ng balakang at sa atay. Sabay-sabay po natin. Ito ang tuntuning susundin ninyo habang panahon. Saan man kayo naroroon. Huwag kayong kakain ng taba o dugo. Salamat po sa kanyang salita. Mananatili po tayo nakatayo at kunin po natin ating Biblia. Sino po ang wala pang Biblia? Sabi ni Pastor Aris, bibigyan kayo. Yon, sige. May tatlo tayong katanungan kung bakit tayo naririto. Bakit ako naririto? Upang sambahin ang buhay na Diyos, siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Bakit mahal ko ang church na ito? Dahil sa church na ito, itinuturo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Itaas po natin ating mga Biblia at basahin po natin. Sabi, ito ang aking Biblia, salita ito ng Diyos, binabasa ko ito, sinusunod ko ito, babaguhin ako nito, kaya minamahal ko ito. Kasihan nawa ako ng Diyos. Tayo yung manalangin. Ama namin Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras nito, Panginoon, kung paano kami tinipon at ginabayan sa pagparito, Panginoon, ibig sa mga kapatiran namin na wala pa dito, Panginoon, ingatan niyo po sila. Panginoon, lumalapit kami at dumudulog sa oras ng Panginoon at kami po ay yung pagpalain sa oras ng Panginoon at hayaan niyo ang banal na Espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan upang ikaw ang aming purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, nilapit mo namin ang aming gawain sa oras na
Nawa maging maayos ang internet, Panginoon, na nasa Panginoon, upang maging maayos ang daloy ng aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. At nilapit namin ang aming mga kasalanan, Panginoon, na kami ay humihingi ng paglilinis upang maging kalugod-lugod kami sa iyong banal na harapan. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala natin at ibinabalik lahat ng papurit pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Morning po sa ating lahat. Let's remain standing and praise God, it's Sunday. Batiin naman po natin yung ating mga katabi. Morning, ating brethren in the Lord. Good morning po. So let's give praises and thanks to our Lord through worship and singing. Ating po kantahin, Are You Washed in the Blood? Ang iba po ng ibang lyrics po. Amen po. Kamusta naman po yung buong linggo ninyo? Okay lang? God is good? Amen. He's been faithful towards each and every one of us. Kaya, let's continue to worship Him. Sige lang po. Have you been to Jesus for the cleansing part? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion's bride and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean.
Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen po. Let's have another song at Calvary. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I'd spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Now I've given to Jesus everything, now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Oh, the love that through salvation's plan, oh, the grace that brought it down to man, oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Amen. And let's have our last song. To God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory.
great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that no man from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Great things He hath taught us, great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be all the glory. We may now be seated. Sarap umawit sa Panginoon. Darako po tayo sa welcome and announcement. Salamat pala, welcome po kay Brother Billy. Amen. Yon. Magandang gabi po. Gabi siya sa kanila eh. Kay Sister Babes, magandang gabi po dyan. Amen. Doon, wala na po tayong ibang Zoom. Okay, thank you. Salamat po sa patuloy na pag-suporta sa Zoom. Yon sa ating floor. Good morning po sa ating lahat. Ganon din sa mga ating mga first timer ba? Tama, meron? Meron tayong first timer, no? Malis. Oh, okay lang. May mga pagkakataon pa yan. Walang problema dyan sa mga bagay na yan dahil ang Panginoon ang kumikilos sa ating mga pangailangan. Yun. Sa ating flowers po, maraming salamat sa patuloy na nagbibigay ng flowers. Salamat sa kanyang mga puso na walang sawa na nagbibigay sa ating lahat. Si Brother Billy. Salamat kay Brother Billy na welcome po, Brother Billy. Wala si Mrs. no? Wala si Mrs. Yun. May sipon. Isama natin sa prayer yan. Oh, ako nga, sama din ng ano ko, parang may ubo na malalim. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kalakasan. Ano pa bang ano sa kanya? Yun. Dara ko tayo sa touch and offering. Yung kaloob ng Panginoon na ating babalik at andyan po sa ating harapan. At pagkatapos po ng ating kaloob, pagkatapos po ng ating ano, at yung tayo ng toxology. Yun, may mga box sa ating harapan. Diyan natin ilagay yung ating mga ano. Para sa mga membro, para sa gustong mag-abot naman, wala pong pinipili po yan. Urgent prayer request po kay sa asawa ni Brother Billy. Yun. Isama natin sa prayer yon, yung may karamdaman. Sino pa ba may ano dyan, may urgent prayer request?
Ano pala, asama natin si Pastor Aris na next Sunday. Kasama natin siya. Parang ano, no? Parang hinahanap natin si Pastor Aris. Si Pastor Tom, ay si Brother Tom, andyan naman eh. Kaya lang masyadong busy to. Uh, wala na po tayong ano, urgent prayer na, no? Urgent request prayer. Sige, tayo yung manalangin. Dala ko tayo sa panalangin. Panalangin natin bawat isa. Lalo na ng pagbalik ni Pastor Aris na maging maayos siya. Sige, tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyat na sa lahat. Maraming salamat po sa muli sa pagkakataon ito na kami tipon-tipon upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katawan. Panginoon, sa oras na Panginoon, nilapit namin aming kapatiran, lalo na po sa may bahay ni Brother Billy na may karamdaman, Panginoon. Nais ka, dalangin, ang aming dalangin po, Panginoon, na ito po ay inyong mabigyan ng kalunasan, na naayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Wala po kami magagawa, Panginoon, kung ikaw ay wala sa aming buhay, Panginoon. Kaya kami po ay dumudulog at lumalapit sa oras na, Panginoon, na kami inyong bigyan ng kalunasan maging sa pinasal na pangailangan, physical na pangailangan, masigit po sa spiritual na pangailangan, Panginoon. Tulungan po kami sa mga bagay na Panginoon. Hayaan nyo yung banal na espiritu ang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Even sa aming maghahayag ng isulita, Panginoon. Nilalapit po namin na kanyang buhay, Panginoon. Salamat na ito ay ginagamit niyo, Panginoon, upang maghahayag ng salita, Panginoon. Bigyan siya ng wisdom and knowledge, Panginoon, upang ikaw lang aming mapupurihan at may taas sa oras nito, Panginoon. At sa umaga na, Panginoon, na kami po ay humihingi ng pagpapatawad sa mga kasalanan na aming magawa, maging sa ito po salita, sa isip, at sa gawa, Panginoon. At hayaan nyo kami magpuri sa iyo, Panginoon, magpuri sa iyo, Panginoon, at ihagi ang aming mga aming mga pang anumang iniisip, alinlang sa aming buhay, Panginoon. Ikaw po ang nakakalam ng aming mga puso at isipan, Panginoon. At iwaksin mo po ito at ikaw lang ang maitoon sa oras ng Panginoon. At aming ah, pagbabalik ni Pastor Aris, Panginoon, nilalapit, Panginoon, kung ano po ang kalooban niyo, Panginoon. Kami po ay sa iyo lang umaasa, Panginoon, at mga bagay na, Panginoon, ay wala kami magagawa, Panginoon, pagkat ang kalooban mo ang masunod, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na, Panginoon, kami pa ay nagpapasalamat na narito kami upang ikaw ay aming purihin, sambahin, Panginoon. At sa aming pagpapala na aming nalikong, Panginoon, nawa ito pa yung magamit namin sa ikalulugo na yung gawain sa oras na ito, sa lugar na ito, Panginoon. At binabalik namin lahat ng papurit pa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God, facing all way to scary, facing above the heavenly home. Blessed by the sun and all glow. Yun, dala ko tayo sa special number.
Sa tuwing na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig na tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na akong magmamahal, si Jesus laging kasama, siya ang akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya sa tanging Panginoon magpapakailanman. Siya ang aking gabay, siya sa aking nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya sa tanging Panginoon magpakailanman. Praise God. Pakasarap sa ating tenga, no? Mga bata, nag-umpisa pa lang. Ang sarap talaga nung nasa simbahan lumaki yung mga bata, no? Kung nung araw ko naturuan ako nung sa simbahan pa lang, nako. Ganda siguro ng boses ko. Yun, amen. Salamat sa kanyang murang edad na lumalaki sa sa gawain ng Panginoon. Ginagamit siya. Yun. Ah, wala ibang patungan. Talagang pupunta tayo sa preaching. Wala namang choir? Nagsawa na yata yung choir. Wala si Pastor Aris, ano? Pero yon, pag ganun pa man, magpapatuloy tayo. Yun na. Wala nang iba. Tatawagin natin yung ating tagapagturo na salamat. Meron pa na isa. Good morning po. Thank God. It's what? I can't hear you guys. Thank God it's salamat dahil Sunday po ngayon. Nandito po tayo lahat. Parang iba yung pakiramdam ko ngayon. Parang mainit dito sa sa pulpit. So, before anything else, since wala akong choir, so sabi ng asawa ko, magano na lang daw kami. Mag-duet na lang daw kami.
So before I preach, I want to sing a song, You and My Wife, all because of God's amazing grace. Nakamute. Nakamute. YouTube. Pagpasensyahan nyo na po ang aming mga tinig. Pero it's for the glory of God. Amazing grace, oh how sweet the sound that saved a poor sinner like me. Though once I was lost, yet now I am found. Though I was blinded, now I see. And it's all because of God's amazing grace. Because of Calvary's mountain, He took my place. And someday, some glorious morning, I shall see Him face to face. And it's all because of God's great grace. Through disappointment and danger too, through labors and sorrows we've come. But God's grace has guided safely through, and He will surely lead me home. And it's all because of God's amazing grace. Because on Calvary's mountain, He took my place. And someday, some glorious morning, I shall see Him face to face. It's all because of God's great grace. And it's all because of God's great grace. God's grace. Thank you po. Maraming salamat po sa mga tinig na yan. Ipapalis pa po namin yan. Very short notice lang kasi. So, first and for all, tumawag po si Pastor sa akin kanina. It is a direct order from our pastor na wala po muna tayong service mamayang hapon, but he wants us to go for visitation, yung mga nabisita natin last time. So let's follow up then. If we do have a short devotion with them, do it as it please. So mamaya po, hapon, labas tayo. So at least kahit mga 1 hour, 2 to 3, labas tayo yung mga binisita po natin or saturate po natin
yung mga nabisita natin last time. Ito ay hindi po sa akin nanggaling. Ito po ay galing po sa pastor natin, Pastor Aris. Okay? So, let's all rise. Let's open our Bible in 1 Corinthians 15 verse 10. First Corinthians 15 verse 10. Paki-flash po sa ano. Mahayaan yung basahin ko na lang po sa inyo. 1 Corinthians 15 verse 10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundant than they all, yea not I, but the grace of God, which was with me. Let's pray. Lord, maraming Diyos na dakila sa lahat. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa inyong biyaya sa aming mga buhay, sa kalakasan na inyong pinagkakalob. Patuloy na biyaya, O Lord. Lord, sa mga oras po nito, lukubin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, O Lord, na maintindihan po namin ang inyong nais iparating sa amin sa bawat isa. Lord, use me as your channel of blessing to these people, na nawa po ang inyong pong kabutihan, ang isang makita, Panginoon, at hindi po ang aking karumihan. Lord, kayo rin po magpatawad sa aming mga kasalanan, nang sa gayon makalapit po kami sa inyong banal na harapan, O Lord. Just name we pray. Amen. Let's all be seated. What we are going to talk about this morning is about just what we sing. It's about grace. First of all, ano ba yung grace? Yung grace in Tagalog, biyaya. Sa Bible definition ng grace, ito po ay kaloob, kumbaga unmerited love na ibinigay sa atin ng Panginoon. But grace, sometimes we see it as a gift of God. Nanggaling po sa Panginoon. But you know what? Ang grace po ay binigay sa atin ng kaloob na may kapalit. Hindi po lahat ng bagay ngayon ay ang lahat ng bagay ngayon ay hindi na po libre. Naniniwala po ba kayo? Even yung grace na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi po siya libre. Kung sa tingin nyo po libre siya, no, nagkakamali po tayo. Because first of all, God paid it for a tremendous price. What is the kapalit? It is His life. So, you think guys, it is free for you to be saved right now? Because God has paid up for the price for our sins. So what we should do about it? What we should do about it for the grace that God has given us? Ano yung dapat natin gawin? Dapat lang ba tayo manahimik? Dapat lang ba tayo magpasalamat? Dapat lang po ba tayo umupo at patulog at kumain after ng service? Then magkape? No. Hindi po yan yung kalooban ni Lord. Hindi po yan yung kalooban ni Lord. Try to imagine, Try to imagine, guys. Ang laki ng kasalanan mo, ang laki ng utang mo. Tapos, binayaran ng ibang tao. Ibang tao ang tumubos sa iyo. Do you think that guy or that person wala siyang hihinging kapalit? Do you believe on that? Wala na pong libre ngayon sa daigdig. But God gave it free. But God want it something in return for Him. Naniniwala po ba kayo dyan? So, the purpose of grace.
Meron po ako ditong 5 points. The purpose of grace, first is, grace tempers justice. Buksan niyo po yung inyong mga Biblia sa Romans 3:23-24. This is a very popular verse. Romans 3:23-24. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. What is Jesus wants us, ano po yung nais niyang iparating sa atin dito? Alam niyo po, bumaba po ang Panginoon dito sa lupa to be an example for us. To be example, but what we are doing, what the people do to Him. They people mock Jesus, kinutya, pinersecute. Then, ang pinaka masakit po rito, yung bandang huli, Jesus is persecuted, namatay. He died on the cross. Just for what? Just for tubusin po tayo para sa ating mga kasalanan. Yun po yung matinding kabayaran. So, naniniwala po ako na lahat tayo ay makasalanan. Then, lahat po tayo ay darating po sa paghahatol ng Diyos, which is yung kamatayan. And yet how tragic is that many reject Him that does lose the benefit of what He did from them. He did for them. So, sa tingin niyo po ba, deserve ba tayo, mga kapatid? Deserve po ba tayo sa grasya ng Panginoon? Can anyone raise their hand? Does anyone here na deserve para po sa grasya ng Panginoon? No one, I think. I think no one is deserved for the love, for the grace that God has given to us. Sino ba tayo para makalapit tayo sa Kanya? Diba? But through Jesus, He make it possible for us na makalapit tayo sa Kanya. He washed away our sins by His blood on the cross. So, hindi po nangangahulugan na ang ating pong pagpapala na natanggap kay Kristo ay libre. Because everything has a price. Lahat po nandirito sa mundo ay libre. Maliban na lang po sa hangin na hinihingan natin ngayon. Pero God, it's so very amazing, no? Nakakamangha na hindi naman natin kaano-ano si Kristo eh. Naniniwala po ba diyan? Di natin siya kapatid. Pero di natin siya kamag-anak, pero ginawa niya ang lahat because of His love. Para po sa pagmamahal niya para sa atin. Ginawa niya ang lahat, even He don't deserve to be died on the cross, to be crucified on the cross. He did that for you, for all of you, for me, for everyone. So, do you think you deserve for the grace of God? Do you think every one of us deserve for the grace of God? At tingin ko po, malabo pa sa sabaw ng pusit. Malabo pa sa sabaw ng pusit na deserve natin ang biyaya ng Panginoon. But thank God, He saved us
para po He saved us from our sins nang sa gayon malakalapit po tayo sa Kanya. That is point number 1. Madali lang po ito. Grace tempers justice. Then, second, God's grace is to influence men. Ang grasya po ng Panginoon ay mahawaan ang bawat tao. Ano po yung influence? Ibig sabihin po, mahawaan. Kumbaga, maimpluwensyahan. Maimpluwensyahan. Open your Bible in Titus 2:11 verse 14. Titus 2:11 verse 14. 11 to 14. For the grace of God that bringeth salvation that appeared to all men, teaching us, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of great God and of our Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself and peculiar people, zealous of good works. Diretso ko na po hanggang 15. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Napakaganda po nung translation dito. Alam niyo po, sinabi ng Bible, peculiar people. Ano ba yung peculiar? Ano ba yung peculiar? Means, once you are saved, isa ka na sa peculiar. Kakaiba. Kakaiba ka. Dahil ikaw ay isang Kristiyano na. Di ba? Isa ka ng Kristiyano. So, isa ka ng Kristiyano, ano dapat mong gawin? Do the righteousness of God. If you do the righteousness of God, you will influence God's grace to other people. They will see it how good it is to be like you. May nagsabi na ba ng ganun sa inyo? Alam mo, galing-galing mo. Paano mo nagagawa yan? Alam mo, ang nakakatuwa ka, nakaka-inspire ka. May nagsabi na ba sa inyo ng ganyan? Alam mo, ang bait-bait mo. Sarap mong patayin eh. Ang bait-bait mo, sana kunin ka na ni Lord. Sabi na mo ba sa inyo ng ganyan? Na dahil sa grasya, dahil sa kabutihan na ginagawa mo, yung ibang tao na ang nakakapuna sa ginagawa mo, sa attitude mo, sa buhay mo. Because what? We Christians are peculiar. Kakaiba. Lalakas natin kumain eh. Diba? Ang lalakas natin mamuna eh. Diba? But that is not good, mga kapatid. That is not good. Dapat tawag dito, mapuna tayo dahil kakaiba tayo, yung buhay natin iba na sa ibang tao. Dapat ayan po yung makita sa atin. Hindi po yung makita yung karumihan natin. Just what, when every person standing here, we always pray that, Lord, nawa po ang inyong kabutihan ang siyang makita at hindi po ang aking karumihan. Right? We always say that. We always say that in prayer for every people who stand here and speak about the gospel of God. Because what we want for us to realize na ito po ay kabutihan ng Panginoon. Hindi ko kalooban. So God wants us to be peculiar, to be something. Ano pa bang ibang word na ano? Wala na akong ibang maisip eh. One of a kind. Di ba? Special. Hindi special child, ha? Special child. Eh.
Special. Napakasarap po na tawag dito na napupuna yung ibang tao yung ginagawa mo, yung buhay mo dahil ikaw ay Kristiyano. One thing naalala ko, nung nagbabiyahe pa ako nung I think I already shared this pasasalamat ng prayer meeting. Naalala ko lang siya. Yung bata na nahulugan ng pera, napulot ko yung wallet niya. Then, I tried to keep it. May nagmamadali pang ali, gustong kunin, pero kinuha ko eh. Inunahan ko siya eh. Inunahan ko siya, nakapagsinungaling pa nga ako dun eh. Kasi akin to eh. Sa iba, sabi ganun, akin to. But what in my thinking, iniisip ko po kasi, pag iba yung nakakuha, hindi na ibabalik. Doon sa loob ng doon sa loob ng wallet niya, tawag dito, may mga credentials siya, may IDs na pwede kong ibalik, which is dyan lang sa Luzon eh. So, sabi ko, after siguro ng biyahe ko, isauli ko to. Sauli ko. Kasi, kawawa naman. Kasi yung wallet niya is yung, tawag dito, may PWD card. Ibig sabihin, disabled yun, may kapansanan yung tao. And then may pera. Then, good thing, paghatid ko, may deliver ako, pag-ikot ko ulit. May isang doon na, yun yung may-ari. Yun yung may-ari na naglalakad. Parang balisa siya na may hinahanap siya. May hinahanap siya. Then, kuya, anong hinahanap mo? Kuya, may nalaglag yung wallet ko eh. Sabi ko niya. Pero di niya alam na ako yung nakakuha. Tapos, halika. Tinawag ko, pinapasok ko doon sa may likod ng KFC, doon sa tinatambayan ko sa may pilan. Sabi ko, ito ba yung wallet mo? Halos umiyak sa tuwa yung bata. Dahil yung pera na yon, hindi ko lang binilang yung pera eh. Siya na nagsabi, nasa 5,000 daw yung laman yan eh. Pero that time, I need that money. But I need that money because I remember, kailangan namin yata ng pambayad ng kuryente noon eh. Kailangan ng pambayad kuryente. Pero sabi ko, hindi maakin to eh. Diba? Natuwa na lang ako sa kagalakan dahil yung sinabi niya sa akin, kuya, alam mo ba, pang-apply ko to ng trabaho. Pang-requirements ko to kasi doon po sa papasukan ko sa may medical pa. Kailangan, ang medical na parang nabanggit niya sa akin, parang nasa 3,000 na tapos blah 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 mga pa requirements niya. Kaya salamat talaga kuya, halos niyakap niya ako tapos shake hand din. Tapos pinicturean niya ako. Tapos pinost niya pa ako sa FB, tinag niya ako. Sabi ko, nakita ko ang daming sa akin doon eh. Daming sa akin. Oy, classmate 'yan. Oy, pinsan ko 'yan. Nakakataba ng puso, di ba? Yung act of do good things mo napupuna dahil ikaw ay Christian. Kristiyano ka. Kakaiba ka. Special tayo, mga kapatid. Kaya, to be in short, God wants us grace to influence other people. Gusto ng Panginoon yung grasya, yung biyaya na ibinigay niya sa atin, ma-impluwensya sa iba. Nang makita nila kung ano yung buhay na meron ka. At the same time, to connect, to save them. That is the main purpose. Save them. Yun po. Second, God's grace is to influence man. Then third, grace motivates man. Ang grasya po, ano ba yung ibig sabihin ng motivate? Ano yung sa Tagalog ng motivates? Mag-udyok. Maghikayat. Ano pa ba? Mag-udyok, maghikayat, mang-akit, tama ba? Di ba? Motivates, mag-udyok. Kumbaga,
imo-motivate mo siya o ibubus mo yung energy niya, yung isang tao na gawin niya yung gantong bagay. Right? Ganun yung ibig sabihin ng motivates. Sabi nga, makikita natin sa ating tawag dito, sa ating main verse sa 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians 15:10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain, but I labored more abundantly, that they all yet not I, but the grace of God was with me. Ano yung sabi dito? Si Paul ang nagsabi nito eh. You know the motivation of Paul, who was truly a servant of righteousness. But by the grace of God, I am what I am. He talked about the things that he used to do. Evil. He used to be guilty of. He says, by the grace of God, I am what I am. We know Paul, the life of Paul before he was saved. Paul was a murderer. Paul was a blasphemer. Paul was, kasi ano siya eh, taga-katay si Paul eh. Before nung hindi pa ho siya nakakakilala sa Panginoon, siya po yung taga-katay ng mga Kristiyano, lalo na pag nalaman kanya na ikaw ay isang alagad ng Diyos, sinusundan ka na niyan, then pinapapatayin ka na niyan. Ganyan si Paul. But the time nung siya ay nakakilala na sa Panginoon, what was the reason? What was the reason Paul motivates para gawin yung gawain ng Panginoon? Ano po yung nag-udyok sa kanya? Ano po yung tawag dito? Naging kalooban niya para gawin niya yung gawain ng Panginoon. God's goodness and grace ought to motivate us to repent. Grace motivates a man to stop serving sin and to begin serving righteousness. So the purpose of grace is to motivate. Ikayatin. Di ba nga, nung si Paul ay hindi pa nga siya ligtas, siya ay taga-katay ng tao, blasphemer, blah, blah, blah. Marami siyang mga pinapersecute na Christians pag nalalaman niya. But when the time has come, God punished him for what he did. God turned Paul to be blinded, na maging na mabulag. Then ano yung sabi niya kay Peter? Puntahan mo yung gantong tao. Lord, ba't ko pupuntahan yan? Mamamatay tao yan. Baliw yan, sira ulo yan. Sira ulo yan. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi. Siya yung gagamitin ko siya yung gagamitin kong tao na malaking maiaambag para sa gawain ko hanggang ngayon. Because Paul is the reason why across the region reaches out the word of God. Siya yung ginamit. Si Paul. Then, after Paul was healed, he realized yung mga ginawa niya before. He realized the goodness, the grace of God was upon him, even though he was a sinner. Even though na hindi naging maganda ang ginawa niya para sa Panginoon. God was there with him all the time. He realized that. Paul realizes that. And what God has want
want us now. God also wants to realize na kahit na ano po ang gawin natin sa buhay, ang goodness, ang pagmamahal ng Panginoon ay nandyan, hindi po nawawala. So what does it keep you to motivate? What does it keep you to keep doing God things? Di ba? What does it keep us people right now serving God? Because of what? Because namomotivate ba kayo sa mga katabi nyo? Because namomotivate ba kayo dahil laging masarap ang pagkain natin at busog tayo after service? Dahil namomotivate ba kayo dahil tawag dito? Pogi yung pastor natin? No. No. We should be motivated. What? By the word of God. Di ba? Ano yung sinasabi dito pag bago tayo mag-umpisa ng ating service? Ito ang aking Biblia. Mahal ko ito. Binabago ako nito. Dahil sa church na ito, tinuturo ay pawang katotohanan lamang. Right? So, what I tell you guys, you always attend. We always attend. We always attend service, prayer meetings. But what does it keep you? What does it keep you staying here? Because you are very comfortable here? Because may AC tayo? Ang lamig na, sarap matulog talaga. Di ba? What does it keep you? Serving God. What does it motivates you? Di ba? What does it motivates? One thing is for sure, look for God. You serve God, not for the people. Because if you serve people, you will see downfall. Yun lang po yung makikita natin. Wag kayong titingin sa tao. Dahil ang tao, makasalanan. Kung titingin kayo sa akin, masisira lang buhay nyo. Dahil before sira na ang buhay ko. Everyone. But thank God, we are here right now serving God. Right? Salamat sa Panginoon, sa grasya ng Panginoon, nandirito tayo ngayon, nakakatayo tayo ngayon sa harap para magbigay ng pagpapala ng mensahe sa inyo ng Panginoon. So don't ever look on people. You serve God. Pag may sinabi po yung ating pastor, sundin natin. Pag may pinapagawa po yung pastor natin, sundin natin. Bakit ginagawa mo ba sa tao yan? Ginagawa mo ba yan para sa tao? O baka naiisip natin, pagod na yung katawan lupa ako. Kailangan ko na di ka pa magpa 6 feet under kung pagod ka na pala. Sino bang gusto mauna? Di ba? It's hard to say it, but it's true mga kapatid. We always compromise. We always compromise. We always compromise for the things, marami akong ganito. Kasi nga, yung iba, ang labahan nandito. Ang Diyos nandito. Yung sabi ni Pastor Arnulfo, di ba? We should always put God first here on the top of our head. Hindi yung labahan, other activities, other necessary choir. No. We should prioritize. At least, those things would motivate you. One thing is good when you motivate, it boosts yourself, mga kapatid. It boosts yourself. Nagbibigay ito ng kalakasan sa sarili mo. Di ba? Alam nyo,
Pag nag-miss kayo ng isang gawain, tapos aatin kayo alternate, alam nyo nakakapanghina yan. To be honest. Because this is me before. This is me before. I on and off, go to church, I on and off. Sometimes, puro off nga eh. Bihira nga mag-on eh. Puro off nga eh. Yung tatay ko nga, nagsawa na lang sa akin yan eh. Nagsawa lang. Kasi kaming magkakapatid, naranasan namin yan. Buhusan ka ng tubig, na pinguting ka, hilahin ka. Ako minsan ginagawa ko, nalak ko na lang yung kwarto. Para di makapasok. Nalak yung kwarto. Baka. Yan, sunod na lang ako. Diyan lang naman yan eh. Di ba? Kasi church ka, malapit lang sa amin. Sunod na lang ako. Isang sakay lang naman yan. Diyan lang. Pero, that is wrong. That is wrong. That is wrong. Hindi siya nagbibigay ng kalwalhatian, ng kabutihan para sa Panginoon. So ano yung third? God's grace is to motivates. Then fourth, God's grace strengthens. Ang grasya po ng Panginoon ay nagbibigay kalakasan sa atin. Are you agree? Kasi kung di kayo agree, ibig sabihin, di kayo nakakatanggap ng biyaya. Now, di kayo nakakatanggap ng biyaya. Let's read in 2 Corinthians 12 verse 9. 2 Corinthians 12 verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Mostly gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Diba? Sabi ni Paul, for I am weak, and yet I am strong. Diba? But what God wants to show here, sometimes namumuhay po tayo sa ating pansariling buhay, sa ating kalakasan. What God wants is strength with humility. Strength na marunong magpakumbaba. Hindi yung puro strength, di akin to, kalakasan ko to, ako lang ang may kakayanan, ako lang ang may kakayahan. How dare you say that? No? Paano mo nasasabi yung ganyan, no? Di ba? Because some people think they are capable of everything. Because nga, they have power, money, strength, everything. Di ba? Ang mabigat niya yung pera eh. Alam niyo po kasi ngayon yung pera, halos kaya niya nang bilhin lahat eh. Naniniwala ba kayo dyan? Binibili niya na yung oras niyo lahat, nating lahat. Imbis na para sa Panginoon, nagiging half-baked na tayo. Nagiging half-hearted na tayo. Because of that, sabi nga, the money is root of all evil. No? Hindi po masama yung pera. Ang masama niyan kung wala ka. Di ba? Ang masama niyan kung wala ka. But we need to be careful on this. Money gives power. Money gives strength. Di ba? It gives you everything in the life in this world. But we shouldn't rely on that. Diba? Because yung pera nandyan lang yan. Hindi po tayo dapat magpaalipin sa pera. Dapat ang pera magpaalipin sa atin. Because
It buys you. It buys you. Unang-una dyan yung time mo. You want to earn more? You want to earn more? I should work more. But what did you miss? You miss the choir. You miss the prayer meeting. You miss the service. Because of that thing. Because you offer more the last in this world. Kaya nga po mga kapatid, pag Sunday, thank God it's Sunday, always. Diba? Salamat tayo, Sunday, we have the time to worship God, to bring back glory and praise to Him. We should not, tawag dito, huwag tayo magsawa. Because another day will come, Monday, balik ka na naman sa buhay mo. Balik ka na naman sa buhay mo. Balik na naman ako sa buhay ko. Sunday, it renews us. Even Wednesday, it renews us. It renews us for the things na hindi po natin, na-encounter natin sa buhay. Because God wants us to be fulfilled. Pag umalis po tayo dito, if you are fulfilled, you are equipped when you go outside the world. Di ba? Because the blessings of God, the grace of God was in you. You have the protection. You have the protection in you. Di ba? So, kaya nga sabi ko nung Wednesday, I don't see any problem na kung magkakaroon tayo ng dalawang service in the afternoon and in the morning, because Sunday is Lord's Day. Sunday is the Lord's Day. We should bring back glory and praise to Him, because unang-una po dyan sa lahat mga kapatid, iba po yung mapapakinggan mo na mensahe sa umaga, iba po yung mapapakinggan mo na mensahe sa hapon. Do you think it's the same? No, di ba? Hindi siya the same, di ba? Hindi siya. Iba yung nagmensahe yung umaga. Iba yung mensahe. So, it's not the same. It's not the same. And the message is also not the same. And the learning you will have on that time is not the same. It would keep you boosted. Boost yourself. The grace of God will strengthen you. Because it's very, alam nyo, nasanay lang kasi tayo na nasanay lang kasi tayo na isang service lang eh. But mostly ng mga gawain, meron nga sila ng hanggang gabi nga eh. 3 nga eh. 4 nga eh. Di ba? Tapos ang gawain nila, hindi natatapos. Free talaga. Way back in sa UAE, sa MBBE, talagang araw-araw talaga may gawain. Pero hindi sila napapagod. Ito yung always kong tinitingnan. Always kong tinitingnan. You know, Preacher Louie, Preacher Eugene, they come to Dubai and to Abu Dhabi every day, traveling, driving for 2 to 3 hours para pumasok sa trabaho and then uuwi, then magpipreach pa, then magtuturo pa. Saan nanggagaling yung lakas nila? Saan nanggagaling yung power nila? Di ba? Saan nanggagaling? Yung yun yung nung nandun ako that time, hindi ko maintindihan eh. Itong taong to, super banyata. Di pa kayo napapagod? Di pa kayo napapagod? Pero the way I look at it, the way I realize it, it's a matter of practice lang. Because we are very comfortable lang na yun lang yung ginagawa mo. We're not doing extra effort. Extra time.
That's why because we are weak. God's grace, it should be strengthened us. Alam niyo po yung pagpapalakas, hindi po nakukuha sa isa lang yan. It takes time. Yung mga bodybuilder, mga kapatid, sa tingin nyo ba sa isang session lang ng buhat-buhat ng ganyan, lalaki na yung katawan mo, lalakas ka na? Sa isang jogging mo lang, lalakas na yung stamina mo? No. It takes time. It takes practice. Ito yung kulang. Ito yung kulang sa atin. Dahil nasanay lang tayo, napaka-complacent kasi natin. Nasanay lang tayo. Nasanay lang tayo. And one thing I see here, na kung gusto man ng ating pastor magkaroon tayo ng dalawang, I have nothing against it. Because we can also invite visitors in the afternoon. Right? Kung meron silang gawain sa umaga na hindi nila kayang bitawan, pwede sila ipatin ng hapon. So there's no reason to reject it. Ang problema na lang dito yung i-invite mo. Kung talagang ayaw, wala na tayong magagawa ron. At least we do our job. Right? God wants us to strengthen ourselves in our life. We should be strengthened. Grace should be, ang grasya po ng Panginoon ay nagpapalakas po sa atin. Kaya nga sabi nga ni Paul, sabi niya, ako, naisip ko lang, sabi ko, siguro yung motto ni Paul, yung Philippians 4:13, yung I can do all things through Christ who strengthens me. There's nothing impossible na pag may kalakasan ka sa Panginoon. But the danger is this, don't rely on yourself too much. Because if you rely on your own strength, on your own power, you will be down. Hindi po tayo dapat manangan sa ating mga pansariling kalakasan. We should always put God first. Mahirap po kasi dyan pagka masyado ka ng malakas. Kailangan mo na pumunta sa mundo ng mga halimaw. Wala ka ng lugar dito sa mundo. Yun yung masyado na ako malakas para sa mundo ng mga tao. Kailangan ko nang pumunta sa mundo ng mga halimaw. Very popular yan eh. Yan po yung kay Taguro. Sa Ghost Fighter. Mga hindi po nakakalam. Kaya wag po tayo masyadong manangan sa ating mga kalakasan dahil ayan po ay biyaya lamang ng ating Panginoon. Dahil sa biyaya yan ng Panginoon, pag-gamit po sa Panginoon yan. Right? And lastly, grace is for the praise of God's glory. 2 Corinthians 4:15, sabi ho dyan, 2 Corinthians 4:15, for the love of Christ constrain us, because we thus judge that if one died, 14 pala to, 15. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. You know, mga kapatid, ang pagbabalik po ng grasya ng Panginoon, we should praise, glory, but nakakalungkot lang po isipin na hindi tayo tawag dito, hindi natin magawa yung mga bagay na to because kulang. Do you think
giving praise and glory to God is just for you to sit there? Do you think giving in glory to God is for you to sit there? After that, you'll eat, and then you will sleep, then you will go. Diba? No, 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 mga kapatid. Marami po ang mga bagay-bagay para po sa pagbabalik ng biyaya ng ating Panginoon. Unang-una po diyan, pagbibigay. Do you think you will sit there very comfortable and then tapos di tayo marunong magbigay? Then, second, pagpapagamit. Do you think you will just sit there and receive the word of God without using it and applying it to your life? Do you think that is right? Natanggap mo yung biyaya ng Panginoon sa araw na ito. Thank God! I'm blessed! Ipe-flex ko pa yan sa FB. Popost mo pa. I feel blessed. Thank God it's Sunday, I feel blessed. Marami akong nakikita ganito eh. I feel blessed. Pero you feel blessed. You didn't do anything in return to our God. What did God do for you to save you? He paid the tremendous price, His life. He died and crucified for you. Then you will just rely on that and sit there. After that, after the service, you come and go and eat and sleep. Then you don't know how to give. You don't know how to be useful in the ministry. I know every one of us is equipped, but the thing is, you don't want to be involved. You don't want to be used. Ito yung nakikita kong problema eh. I am not a teacher, I am not a proctor, I am not a pastor, but I am not a hypocrite also para hindi mo makita yung mga ganitong bagay. Hindi naman ako TNGA na hindi mo makita yung mga ganitong bagay eh. 'Di ba? Hindi naman ako pinanganak kahapon. Pero the thing is, ayaw natin magpagamit. Di ba ang sakit? Di ba ang sakit? Hindi ka na nagbigay. Hindi ka pa nagpagamit. Tinake home mo na. Grand slam ka. Di ba? Grand slam mo lahat. Ang bira buhay to. Ang gusto lang kasi po natin mga Kristiyano, gusto lang natin, tanggap tayo ng tanggap. But I want you to see, God wants you to see, He paid the price for you, for us, and me. He paid the tremendous price. Ano yung price? Buhay niya. Then you don't know how to give. Then you don't know how to be useful in the ministry. Di ba? Thank God. It's Sunday. Thank God. It's miraculous. But do you think doing these things is giving glory and praise to God without doing anything? No, it's not. God will be very sad for your life. Because you gave you received His grace and you didn't even learn even a single thing. Yung masakit po kasi, yung katotohanan.
Mahirap po tayo sampalin ng katotohanan. Yan po yung masakit. Pero thank God kung nasasaktan ka pa ngayon. Dahil I believe Christ is still in you. Still there, knocking, open your heart openly. Receive His blessings. Receive His word. But you act responsibly. We should act responsibly. How do we act? How do we act? Ano yung gagawin mo? Ano yung gagawin mo? What is your plan? What is your goal? Yung plan po ng ating pastor, yung goal po niya, magkaroon tayo ng church-owned lot, di ba? Napakaganda, napakasarap. Pero hindi natin magagawa ito kung tayo po ay nagkukulang. It's not the benefit of me. It's not the benefit of you. It's not the benefit of our pastor. It's the benefit of our God. We're doing this for our God. I hope this will be clear for every one of us. Hindi ito para sa akin, hindi ko ito kagustuhan. Kasi ako, to be honest with you guys, I am very a practical person. Pagka nakita ko na wala akong nakikitang mali, why I should disagree? Why I should complain? Diba? Because our mind is very limited also. Magkakaiba po tayo ng opinion, magkakaiba po tayo ng pangunawa, magkakaiba tayo ng pag-iintindi. But ito lang po yung sasabihin ko. Ito lang po yung sasabihin ko. Pero nag-iisa tayo ng pananampalataya. Even though we are, alam nyo nga, pag nagmi-meeting tayo, ang dami nating comment-comment eh. Mas marami pa yung chit-chata natin pero kaysa sa ano natin eh. Mas marami pa yung chit-chata natin, yung diskusyonan natin kaysa sa solusyon eh. Ang solusyon isa lang naman. Di ba? Bakit natin pinagtatalunan? Pinag-aargumentuhan. Hindi naman actually pinagtatalunan. Pero alam nyo po, pagka sa gawain, pagka sinabi na ganito, kung ito po ay tama at nararapat, and nandito yan, why should we complain? We should do. That is the proper response. Bringing back the grace for the praise and glory to God. Di ba? It's hard for me to speak this lesson. Kaya nga sabi ko kay Mano kanina at the back, parang natetense ako. Kasi nga, it also touches my heart, touches my soul when I was studying this lesson. Kaya sabi ko, I feel something tense in myself, but thank God, I can stand here because of Him. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa lahat. Kasi I don't know because God strengthened me. God gives me wisdom. We should bring back the glory and praise to Him, no matter what. Even sa maliit na bagay, wag nating pagdiskusyonan mga kapatid. Pakaliit na bagay. Pakaliit na bagay. Kung dapat gawin, gawin. Wala naman tayong nakikitang masama, gawin natin. Hindi naman ano to eh. Hindi naman utos ng Panginoon to eh. Dumadaan lang po sa ating pastor because this is the channel of blessing. If you do His things, God will reward you. Marami pong reward na binibigay sa Bible, na sabi po ng ating Panginoon. Ang problema, ayaw nating i-grab. Kasi nga, takot tayo sa commitment. Takot tayo sa mawawala yung time natin. Right? Mawawala itong mga bagay na to. Kasi nga, hindi mo pa naibigay lahat. You are serving the Lord,
we are serving the Lord half-heartedly. We are not serving God fully. Because marami pong bagay ang pagbabalik ng biyaya sa Panginoon. Pero wala pa tayo sa kalingkingan talaga. To be honest. Marami mga kapatid. And I hope, I pray, we pray that God will clear our minds and hearts to give us more grace, to give us the strength, to motivate us, to strengthen us. Nagawin po natin ito para po sa ating mga. Then as we close, I want to, ito po yung video na to, ginawa po siya ni Kim nung ating anniversary. This is a small clip, video clip na ginawa po ni Kim. As we play this, let's reminisce the days. 38 years, mga kapatid. 38 years. We've been sleeping so long. I hope we see the grace of God as we watch this video. It boosts yourself. It motivates you to serve Him more, to praise Him more, to give back the glory and praise to Him. Okay? Let's watch all this. To God be the glory. Pakipatay po yung ilaw dito para mas maliwanag. Maganda po yung clip na yan. Ang ganda ng camera. Pakilakasan. Church, celebrate its faithfulness, love, peace through the oh, praise His name, the High King of Kings. Come, voices raised. With all that breathe, praise the Father, the Son, and Holy Ghost. Praise the Father, the Son, and Holy Ghost. From ages old. Praise the Father, the Son, and Holy Ghost. Praise the Father,
Sabi ni James Carl, sa Matthew 8 verse 20, saan man daw dahil ng sa tulad natin, we're all three that are gathered in the name. Where are the elements of them? Yan. Paki-open na po yun. Thank God for this talent that using. Salamat po kay Kim sa gumawa po niyan. Salamat po. I hope and pray that grace of God will be with us all the time. Okay? Salamat po. Amen. And the reason why we have grace today is because we serve a resurrected Savior. And kung hindi po siya nabuhay sa ikatlong araw, our faith is meaningless. So let's all rise and let us sing, He lives. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Let's sing it one more time, a cappella. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart.
You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Ayan. So we close po sa panalangin. As our Pastor Aris instruction, we will have we will not be having our afternoon worship, but instead of that, we will have our visitation outside. So gawin po natin ito around siguro 1:30 or 2. What do you think? 2. Mga 1:30, okay? Let's go. Parents, I do encourage, sama nyo yung mga anak nyo. Sama nyo yung mga anak nyo. Labas tayo lahat. Gawin natin ito. So, i-divide na lang natin siguro by partners, by groups, kung sino-sino yung magkakasama. At least sa mga ladies, at least there is one guy with you when you go there, okay? So, let's pray. Tayo pa yung mag-close sa panalangin. Lord, naman naming Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa inyong biyaya, sa grasya na inyong pong ibinigay sa aming buhay. Lord, we were not here without you, Lord. Salamat po sa inyong buhay na kami po ay inyong tinubos sa aming mga kasalanan. Lord, salamat po sa mga bagay na ito because ngayon po ay naiintindihan namin na ang pagbabalik po ng biyaya ninyo, pagbibigay po ng biyaya ninyo sa amin ay hindi po libre, bagkus ito po ay pinagbayaran ninyo ng matindi ng inyong buhay, ng inyong dugo sa krus ng Kalbaryo, Lord. Salamat po, Panginoon, for your love, for your grace, for everything what you did in our life, Panginoon. Lord, salamat po sa mga bagay nito. At ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, mataas na papuri, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.